Maya-maya ay pamilyar na malambot na palad ang dumapo sa noo niya kaya halos itago niya ang sariling katawan kay Gavin. Kamay iyon ng demonyo na sumasalat sa ulo niya. "She'll get better. It's just fever." Ano to saka bumaba ang palad sa leeg niya. Bakit parang iba na naman ang haplos nito? Bakit parang ramdam na ramdam niya na may pagnanasa o baka nagdideliryo na siya? Hindi mo dapat siya pinilit. Lisensyado kang abogado tapos rapist ka na. Aba, sobra na yan, Gavin. Yaya, pwede ba? Ramdam ni Emily na parang naglakad na iyon papalabas kaya ang hinga niyang kanina pa niya binibitin ay marahanan niyang pinakawalan. "Boss, darating daw si Dr. Fiornato within 10 minutes. Rinig pa niya iyon na usapan sa may pintuan. "He better stay here for a while and wait for him. Kapag lumagpas ng 15 minutos, barilin mo na." Diyos ko. Ikaw, boss, wala kang kasama papunta sa chapel? "I have a gun. Sumunod ka kapag may sinabi na ang doktor." "Yes, boss." Mumuntong hininga sa Emily. "Yaya?" Namamalat na pabulong na tawag niya sa babae. "Ano, anak? May kailangan ka?" Kagad itong yumuko at hinaplos ang noo niya na parang nilalabasan na ng pawis. "Totoo pong papatayin niya ang doktor?" Ngumiti si Lerma pero parang nahahabag pa rin sa kanya. "Hindi. Ewan ko lang kapag talagang na-late. Kapag nag-utos kasi yan walang nangangahas na humindi at talagang binubugbog niya. Pero hayaan mo sila kasi hindi kanyan papatayin. Kita mo naman na ipinatawag pa ang family doctor. Saka huwag ka na masyado mag-isip. Nakausap ko na kagabi si Gavin at nakapanganak na ang nanay mo. Mamaya tatanungin ko ulit." "Talaga po?" Napapikit na ngumiti siya pero kaagad din na umiyak. "Okay lang sila?" "Okay lang. Malusog daw ang baby, sabi ni Gregory. At cute na cute nga daw. Inaasikaso naman ang mga tiyahin mo kaya magpahinga ka dito. Oras na lumabas ang resulta ng lahat ng investigasyon ng mga tauhan ni Gavin. Makakauwi ka na kasi naniniwala akong wala kang kasalanan." Hinagod nito ang buhok niya. "Salamat po, Yaya." Tumulo ang luha niya. "Sige, kukuha ko ng damit para pagdating ng doktor ay nakabihis ka na. Sandali lang ako." Tumango siya nang maramdaman niya na tumayo na nga ito. Kahit paano, may magandang balita pa rin naman sa kabila ng nangyari sa kanya. Mas lalong dapat na maging matatag siya at hindi na iiyak-iyak dahil may kapatid na siyang dapat niyang maalagaan. Pagsusumikapan niyang makaalis ng buhay sa mansyon para sa nanay at baby bunso niya. Sa oras na mangyari iyon, kalilimutan na niya ang bangungot. At sana, kung makakalaya man siya, matupad pa rin niya ang pangako sa namatay na Senyor Abelardo na imumulat niya ulit ang anak noon sa liwanag at hindi na sa dilim kahit na parang demonyo ang walang hiya. Takang napatingin si Gavin sa iniabot ni Greg sa kanya sa loob ng opisina matapos na pumasok ang lalaki. Wala naman siyang kagalaw-galaw at nakaarko lang ang mga kilay habang relax na nakataas ang mga paa sa mesa. It's been 4 days since his father first wake and yesterday was the interment. No one saw him cry when he bid his father the last goodbye. Unlike Erica, who passed out twice while booming like a freaking cow. Walang nakakitang lumuha siya pero nang mapag-isa siya sa kwarto ay doon siya umiyak para sa amang kahit kailan ay hindi na babalik pa. Gusto niyang durugin sa suntok ang may kasalanan ng pagkamatay ng daddy niya. Kaya lang sino? He had raped Emily. Yes, but he never beaten her up. And he can find it in his heart to maul an innocent woman. If she's innocent, then regarding about the demise of his father, ang paglapastangan niya sa batang babae na iyon ay parte ng pangangailangan niya bilang lalaki at hindi iyon parusa sa sinasabing pagpatay sa kanyang ama. Those two come differently when being put together. At aminin man niya sa hindi, nakaramdam siya ng habag na makita iyon na nilalagnat at halos tumirik ang mga mata. Mga ilang oras matapos niyang angkinin. Hindi nga niya sinisilip kasi baka biglang mag-init ang katawan niya, hindi na naman niya mapigilan na huwag pakialaman. It's been days and he's still mourning. Ngayon niya, nararamdaman ang pagkawala ng ama niya na araw-araw hindi nakakalimot na silipin siya sa opisina kahit na ang tanda-tanda na niya. Kaya parang nawalan din siya ng gana na makipag-sex. Araw-araw na nagpapa-charming ang trainee sa kanya pero wala na siyang interes estudyante na iyon na 5 beses niyang tinikman sa isang tiki man lang.
Gavin detaches his back from the swivel chair and hands the squared envelope. DVD. Ani Greg sa kanya kaya tumango siya. Footages kasama ang 6 pang babae na iniuwi ni Senyor sa room 606. He nodded again. Parang inaaral ni Greg ang mukha niya lalo na nang basta lang niya ilapag ang DVD sa mesa at tila wala siyang interes. May kailangan ka pa ba, boss? Did you find that gay? Nagtataka na ako sa pagkawala ng bakla na iyon at ng kakambal ni Lucifera. Umiling sa Greg. Wala. Nawala na parang bula. Tuluyan na siyang nadismaya. Paano nga kung walang kasalanan ang babaeng ikinulong niya? How can he even set her free if he is getting addicted to her? Ang minsan na may nangyari ay parang hinahanap-hanap na ng katawan niya at kahit na mukha noong umiiyak ay hindi na yata matanggal sa kukote niya. He doesn't know what's happening but he has been dying to lay her on the mattress again and do her senseless. He wants something but he can't name it. Siguro naghahanap siya ng bagay na magiging libangan niya sa pangungulila sa ama niya. How's the woman? Baliwalang tanong niya sa tauhan. She's better. Nagpapahinga na lang daw sabi ni Yaya kaya lang. Kanina yata ay sinugod ni Erica sa guest room at gusto daw na ipabalik sa lumang kwarto ng mommy mo. I can't blame her. Nawalan siya ng asawa, but I warned her once. I told her not to hurt the woman because it isn't yet confirmed. Baka sa oras na mapakawalan iyon, ay balik ta rin pa siya. Hindi ko na siya sasaluhin ngayon. I don't have any obligation to her. Patay na si Daddy at kapag inilabas na ni attorney ang testament ni Daddy, magkakanya-kanya na kami ni Erica. Aniya. Sumandal siya sa upuan at pinikit ang mga mata. Ramdam niya ang kalungkutan na huli niyang naramdaman ay nang mawala ang mommy niya. Sabik siyang magkaroon ng ina na nagmamahal sa kanya pero ang dalawang madrasta niya ay hindi naman pagmamahal ng nanay ang gustong iparamdam sa kanya. Kung hindi, gusto pang magpakama. At ang nauna nga kay Erica na si Star ay totoong tanikman niya. Nalaman ng daddy niya pero hindi naman siya sinita. Kaya lang hindi na rin niya inulit kasi tinamaan din naman siya ng hiya sa sarili niyang ama. Ikaw, paano kung kasuhan ka ng rape at kidnapping? Parang sa tono ng boss ni Greg ay nag-aalala pa iyon sa kanya. Gavin just shook his head. I can take care of myself. Anya na lang. No doubt. Sagot ng tauhan niya. And I'm not yet done. I'll repeat it if needed. Natawa si Greg sa kanya. Iba ka talaga, bossing. And how is she doing? Nasaktan ba ni Erica? Nakapikit pa rin na tanong niya. Oo yata, sabi ni Badong. Sunugod daw sa kama kaya lang naawat naman. Hindi yata nakalaban kasi halos hindi pa rin daw kumakain. Bakit hindi mo tawagan si Yaya? Napamulat na siya ng mga mata at diretsyong tumingin sa lalaki. What for? Napakibit balikat si Greg at saka tumalikod. Para kumustahin mo si Miss Junita. Ewan ko boss pero ang tingin ko doon ay hindi yun makakapanakit kahit yata pusa. He heaved a sigh and looked down at the cellphone on the table. Cellphone iyon ni Emily at in-screen niya ang lahat ng messages na pumapasok pero wala namang mga kahina-hinalang mensahe. Kahit ilang araw na ang lumipas. Mga messages lang ng tiyahin at mga kaklase. Kahapon isang message na lalaki ang pumasok at kunot noon niya pang binasa. Mukhang dakilang manliligaw at professor yata ang lalaki dahil Prof. Pogi ang nakalagay. And he's no fool not to notice that mushiness that was wrapped in that message. Hi, Miss Cuteness. Paramdam ka naman. Miss na kita. Been waiting for school. Days to come. Pwede naman ligaw, hindi na akong advisor mo. Bumalikwas lang ang uso niya nang mabasa iyon kahapon. Kakornihan. Walang kaalam-alam ang walang hiyang professor na iyon na ang pinapantasyang Miss Cuteness ay biniranan niya ng husto at walang paligoy-ligoy. Anong seremonyas pa? Diretso na kaagad sa pagitan ng mga hita kung talagang kursunada. Dumako ang mga mata niya sa DVD na nasa ibabaw ng mesa at saka dinampot iyon. Isa na lang niya sa laptop at saka tamad na pinanood. Halos hindi niya matingnan kasi baka nakikipagtalik ang ama niya pero sa ilang minuto ng panonood ay wala siyang kalaswaan na nakikita. His dad kept on talking with the very first woman his old man brought inside the suite. Ibinabaan niya ang mga paa mula sa mesa at saka iginalaw ang cursor ng video. Kumakain naman ang daddy niya at nakikipagkwentuhan sa babae. John, anong ginagawa ng ama niya?
Inilipat niya iyon sa iba pang footage at ganoon din naman ang nangyari. Wala namang hawakan o kung ano. No petting, or worse, sex. Kumakain lang ang mga babae at nakikipagkwentuhan sa matanda. Umiiyak ang mga iyon at parang ama na nagsasalita ang daddy niya na waring pinangangaralan ang mga babae. Holy hell, natutop niya ang noo. Parang namumukhaan niya ang mga babae. Parang minsan, sa isang araw ay bigla na lang na binibitbit ang mga iyon ng ama niya sa opisina pa isa-isa at ipinakikilala sa kanya. Pero kapag pinakitaan na niya ng kagaspangan ng ugali, ay naglalaho din na parang mga bula. Who will not get mad? Dinaig pa ng mga iyon ng mga madreng taga-kumbento sa pangangaral sa kanya ng mga salita ng Diyos at nakukulili ang tenga niya kaya sinisigawan niya. For hell's sake, he's been a constant student of Catholic school since his preschool year. Kahit nasa UK, ay araw-araw siyang nakakarinig salita niya ng pari at makailang beses na rin na personal na nakarinig ng homily ng Santo Papa. Pakiramdam nga niya ay ine-exorcist pa siya ng mga babaeng iyon kapag nagsasalita sa harap niya. Ano siya, sinasaniba ng demonyo? Parang sumakit ang ulo niya. Sabi ng daddy mo, isinadla mo ng kaluluwa mo kay Satanas. Parang naka-loudspeaker ang boss na iyon ni Emily na pumasok sa tenga niya. Oh, daddy. Nasalo niya ang noo at naitukod ang siko sa mesa. Hindi niya alam kung mangingiti siya o maiiyak. Could it be possible that his dad was paying those women to help him change? Alam niya kung gaano ka-disappointed ang daddy niya sa kanya. Kaya malamang na pumupulot ng babae sa club para dalhin sa kanya at pagmukhain mga exorcist master. At the same time ay maisalba ang mga iyon sa tiyak na pagkawala ng puri at may benta ang sarili sa kung sino-sino. Parang lalo siyang nangungulila sa ama niya. Could it be possible that Emily's mission is more likely the same? To exorcise the demon inside him? He'll find out. Tinanggal niya ang DVD at itinago iyon sa vault niya at habang busy siya ay tumunog ang intercom niya. Kinapa niya lang iyon sa ibabaw ng mesa at saka pinindot. Sir Dark, may babae pong naghahanap sa inyo. Zia daw po siya. Patutuloyin ko ba? Dumaan ba yan sa security? Baka suicide bomber yan. Humagikik ang secretary kahit hindi naman siya nagpapatawa. Yes sir, hindi naman po armado. Gusto lang daw po kayo makausap. Fine. He said coldly. He sat properly on his chair and waited for the woman to come in, and he was totally disgusted seeing one of the master exorcisers. Jesus Christ. Speaking of the woman in that video, may bit-bit iyong dyaryo pagpasok sa office niya. Sir Dark, ang babae na maganda na hindi niya nagawang ikama dahil nga nabubwisit siya sa malamama meron nitong litanya noon. Iminawestra niya ang upuan. What do you want? My condolences. Itinaas nito ang dyaryo. Nakita ko sa newspaper na namatay na pala si senyor. Parang bigla iyong naluha. Isa pa iyon na ikinainis niya. He ordered his men and all his employees not to let the society know, but Erica was so eager to announce the death of his father. Para bang kasal iyon ng isang royalty na dapat na ibandera at hindi kamatayan. Ever since he's been so very discreet, he seldom accepts social gatherings and interviews and not so very flashy about his wealth. Then now, nakabandera sa buong madla ang pagkamatay ng ama niya. Yes, maikling tugon niya. Huminga ang babae at saka sumulyap sa ibang bagay na nasa mesa niya bago siya tiningnan sa mata. I'm sorry for interfering in your life, Sir Dark. Kapalit iyon ng 450,000 na ibinigay sa akin ng daddy mo para hindi ako mabulok sa club bilang stripper or worse, a slut either. His kind woman looking at her down and up. 450,000? That pricey? Halos kalahating milyon ang nalustay ng ama niya kapalit ng isang mala-exorcism na deal? This woman is way more expensive than Emily. 200,000 nga lang ang hiningi ng babae na iyon samantalang ang isa na nasa harap niya na hindi naman kagandahan ay kalahating milyon ang halaga. Morena lang ang babae at matangkad talaga. Hindi tulad ni Emily na ubod ng puti at katamtaman lang ang height pero parang anghel na dinamitan sa ganda. You alone? Umarko ang mga kilay niya. Nakuha kaagad ng babae ang tanong niya kung ito lang ba ang binayaran ng daddy niya para palayasin ang demonyo sa katawan niya. At iling ang naging sagot nito. May nauna pa sa akin. Hindi ba sila pumunta para magbigay ng condolences?
He shrugs. Ikaw pa lang. Sa pagkakaalam ko may nauna sa akin at sabi na senyor, iisa daw ang hiling niya sa amin. Ang pumasok at subukan na hilahin ka sa tamang landas. Tamang landas? Patuya ang naging ngisi niya. What path exactly is tamang landas? He codes in the air. Drug dealership? Drug addiction? Gambling? Corruption? I am not involved in anything except for woman's addiction. Tahasang sabi niya na parang ikinapulan ng babae. You think kailangan ko lumipat ng daan? Don't you think I will only get worse if I will do that? I'm fine and I will be okay. Kung ano man ang napag-usapan niyo ni Daddy, isama mo na iyon sa hukay niya. I accept your condolences. You may go. He beckoned his hand, showing her the door. Sige, Sir Dark. Salamat. Nakatapos na ako ng pag-aaral dahil sa pera na iyon ni Senyor. I am now a licensed engineer. Ngumiti iyon at saka tumalikod. Great. Just great. Can we talk? Gavin asked while bracing his hand against the jamb and looking at Erica. Mataray na nilakihan ng babae ang pagkakabukas ng pintuan at sa pagkadismaya ni Gavin ay nakapanti lang ang babae at isusuot pa lang ang bra. Heaven's sake! Tumalikod siya at naglakad papalayo pero kaagad siyang hinawakan sa braso ng madrasta. Sandali lang, magdadamit pa ako. Itinulak siya nito papasok sa loob ng kwarto at formal naman siyang tumayo sa may pintuan lang. He scanned her while she's walking sexily toward the closet. Naiiling siya dahil nakabuyang-yang ang katawan pero hindi nakalimutan ang high heels. Ganoon naman palaga ang babae. Minsan naliligo sa jacuzzi na panty lang ang suot at labas ang dibdib. Kung sa silip ay higit pa ang nakita niya kaya lang simula nang makagawa siya ng kasalanan sa daddy niya noong pinakialaman niya si Star, hindi na niya naatim na magkaroon pa ng pagnanasa sa mga stepmothers niya. Maganda sa Erica, paanong hindi gaganda na dating kandidata sa Bikini Open ang babae at nang malaman niya ay daddy na pala niya ang nag-open. From now on, ayoko na sasaktan mo si Emily. Tahasa na sabi niya habang nakapumulsa siya. Kaagad na lumingon ang babae at tinaasan siya ng isang kilay. And whose order? Yours? Humalakak ito na parang nang-iinsulto. And since when? You learned how to spare a murderer of his own father? Is it because of lust? Wala itong pakaalam na namewang kahit halos walang saplot. It's none of your business. You know, I detained her for my personal reasons and need as a man. And not just because she's the suspect for my father's death. At alam mo rin na hindi ko siya pinadampot para lang pagpraktisan mo kung gaano nakatalim ang mga kuko mo. I ordered my man to get her without a tiny scratch, but you keep on staining her skin. You got to grab your own captive and stop aiming for what is mine. Alam natin parehas na hinihintay lang natin ang last will ni Dad at isa sa atin ang lalayas dito sa mansyon. But of course, you can still call my name if you will need my help. Mahabang sabi niya. Umismid lang ang babae at dismayadong umiling. Whatever. Irap nito sa kanya. Just don't blame me once you prove me right. I can't imagine that you're even fantasizing the woman who killed your father. Sa pag-iisip niya habang naliligo siya, ay paulit-ulit na bubabalik sa utak niya kung gaano kaamo ang mukha ni Emily habang umiiyak at nagsasalita ng mga bagay na napagkasunduan noon at ng ama niya. And what bothered him was her word about that habilin. Inihabilin siya ng daddy niya sa isang babae na hindi nila kilala. Hold calm. Sa tanda niya ay kailangan pa ba siyang alagaan ng isang babae na 20 anyos lang? And it's true. Mahigpit ang security sa club at walang nakakalusot na gamot kahit na simpleng paracetamol lang. Bakit ba hindi niya naisip iyon kaagad? Kung may pinagpapasalamat pa rin naman siya, yun ay nakuha niya ang litrato ng isang babaeng inosente kaya nagbagong utos niya na patayin na kaagad sa loob pa lang ng hotel. And he is quite thankful somehow. More likely if she's really innocent. Basta, sagot niya kay Erica at saka siya tumalikod. Don't touch her again. Lumabas siya ng pintuan. Bumaba siya sa hagdan pero kaagad na tumigil nang mag-vibrate ang basic phone ni Emily sa bulusan ng short niyang suot. He fished it out and read the notification on the screen. Prof, Pogi calling. Damn it. Kaagad na umakyat ang dugo niya sa ulo at inis na ipinag-cancel ang tawag. In your dreams, asshole. Maghintay ka
sa tira-tira. Napangisi pa siya sa dumiretso sa pagbaba sa hagdan at natigilan ulit nang makita niya ang mga tauhan niya na nakasilip sa pintuan ng dining room. Nagtutulukan ng mga iyon at parang lahat yata ay nakasilip. Sinong sinisilip? He moved a bit and pushed himself off the railing. Nasilip niya ang nakapink na babae habang nakaupo sa isa sa mga upuan doon. She's glowing under the bright lights of his chandeliers. Lalo na itong namuti sa kulay ng damit at mas lalo pang nagmukhang bata habang palingalinga sa kisame ng dining area niya. Mabuti naman at sumunod na lumabas ng kwarto. Tumaas ang sulok ng labi niya at ramdam niya na humihikit na naman ang suot. Na-brief ng mapadako ang mga mata niya sa dibdib noon na bahagyang lumuluwa dahil sa damit na suot at walang bra. Your mother will go in seconds. Ibibigay ko sa iyo ang cellphone but never try share anything regarding about the matter that concerns your life inside my house. Oras na magkamali ka ng salita, pagsisisihan mo na talaga, Emily. Inaral niya saglit ang aura ng mukha nito at pati mga mata. Mas nakakatakot pa iyon kaysa sa dati, kaya sa huli ay tumango siya at yumuko. Lumulukso ang puso niya sa tuwa na makakausap niya ang pamilya niya at yun lang ay ipagpapasalamat na niya. I know how to honor my words, so you must do the same. Madali lang naman mampilipit ng leeg ng 3 babae at isang baby. Nito pa, kaya tumango ulit siya. Oo na, basta marinig lang niya ang boses ng nanay niya, kung sakali, o kaya iyak ng kapatid niya. Naluha siya kaagad at ngumiti. Salamat pa rin. Napapahikbing sabi na lang niya at tiningnan sa mata ang binata. Pero kaagad na nag-iwas ng tingin si Gavin at tumingin sa cellphone niyang umiilaw ng screen. Gavin pressed the loudspeaker button of the phone and placed it on the table beside Emily's plate. Emosyonal na naman kaagad ang dalaga na tumulo ang luha. Hindi niya nga sana pagbibigyan nang matanggap niya ang text galing sa nanay nito na tatawag daw. Pero ayaw niya makahalata ang pamilya ng dalaga na itinatago niya at ikinukulong ito. And besides, nakakaawa naman na hindi makausap ang kaisa-isang ina. Nawalan na rin siya ng ama kaya alam niya ang pakaramdam. Hello? Anong boses na may kalakasan sa kabilang linya. Napahikbi ang dalaga pero tinakpan ang bibig. Hello, Emily? Anak? Emily? Emily, hello? Anak? The old woman's voice is quacking. He pursed his lips and cleared his throat. Sumulyap sa kanya si Emily at lumunok. Parang nakuha ang ibig sabihin niya na sumagot na ito. Nanay? Nanay? I miss you, Nay. Pilit nitong pinigil ang pag-iyak pero tumutulo pa rin naman ang mga luha. He just chose to continue his meal while listening to Emily and her mother's conversation. Ayan si Emily na ba yan? Ano na? Kumusta na daw? Boses naman iyon ng ibang babae. Baka may boyfriend na yan sa Subic. Dapat wag na muna magpapatusok para siguradong mapapanagutan. Siya pa naman mag-aahon sa atin sa hirap at nang makasakay naman sa eroplano kahit sa pakpak lang. Ang hagikik ng dalaga ay nauwi sa mahinang hikbi. Oo, Chang baby. Isasakay ko pa rin kayo. Wala akong boyfriend. Sumulyap ito sa kanya at napatingin naman din siya kaya nagkatitigan sila. Pero tumalim ang mga mata nito at pairap na binawi ang mga mata. Sige, ibibigay ko na sa nanay mong parang mamamatay na. 4 na araw na hindi pa tumatay kasi masakit daw sa perlas niya ng kanluran. Umangat ang mga kilay ni Gavin at itinago ang ngiti. Sa halip naman diri siya ay natatawa siya. Yun yata ang babae na sinasabi ni Greg na nag-aalok ng aliw. Wala ang tiyang Lydia mo. Naghahanap na naman ng mabibiktimang customer. Ako nandito sa nanay mong dinaig pang artista sa pag-iyak kapag nasa Casillas. Umuwi kami anak dito sa bahay ko sa tabi ng riles ng tren. Kasi tumaas ang tubig kahapon. Inabot iyong bahay at inalod na daw sabi ni Borsyo ko. Napatigil siya sa pagmuya at napatitig sa cellphone. Sunod niyang tiningnan ang muka ni Emily na umiiyak na talaga. Inanod ng baha? Si baby bunso ko. Hindi ba nabasa ng ulan? Lumuluhang tanong nito at parang ang muka ay walang mapaglagyan ng sakit at hinanakit. He looked away when his chest congested. Hindi niya matagalan ang mukha nitong parang pinagsakluban ng buong kalawakan. Okay lang, nak.
Huwag ka mag-alala. Ang mahalaga, nakalabas na kami sa ospital at binayaran ng isang poging lalaki at ipapagamot daw ang nanay mo. Nangunot ang noo nito at saka pinahid ang mga luha. Sino? Basta pogi. Inaalo ko nga ng aliw, ayaw naman sa beauty ko. Gregorio daw ang pangalan. Kaibigan mo daw. Kinabahan bigla si Gavin. Magkakabukuhan kapag hindi sumang-ayon si Emily sa kwento ng tiyahin. Malalaman ng pamilya nito na hindi kaibigan si Greg ng dalaga. Nod, pasimpleng sabi niya. Oo, Chang. Litong sagot nito at napakagat ng daliri. Gregory. Mahinang sambit niya. Gregory Chang. She uttered. Oo, yun nga si Pogi. O hala, bibigay ko na sa nanay mo at mauubos na ang call. Inagaw ko na. Humalakak ang babae sa kabilang linya. Nak! Emily anak! Boses na naman iyon ng nanay ni Emily kaya umiyak na naman ang isa. God, umiling siya. Walang katapusan na drama. Nanay! She quack. Umuwi ka na anak. Kahit walang pera basta nandito ka lang. Magpapasok ka na. Nagtatrabaho ka pa. Miss na kita. Halos 1 linggo nang hindi kita nakikita. Pakaramdam niya umiiyak din ang babae sa kabila pero hindi niya pinapansin. Tahimik lang siya at sumusubo ng pagkain. Di bale nanay. Titigil muna ulit ako ngayong Sem. Nanay, hindi ka ba tuyod? May gatas ka ba? Kawawa naman si baby kapag... Just stop. Nanay? Dinampot ni Emily ang cellphone at pinindot-pindot pero wala na. Tapos na yata ang tawag kaya lalong umiyak siya. Nanay! She weeps like a baby. Wala na. Tila dismayadong iyak nito. Wala na. Kumurap siya habang nakatunganga sa mukha nitong puno ng luha at saka ito walang paalam na tumayo at iniwan ang cellphone nang tumakbo papalabas ng dining room. His eyes followed her and made himself ready for a possible escapism, but she ran upstairs while sobbing. Ngumiti siya. Good girl. Akala niya ay sa pintuan tatakbo at sasamantalahin na ang pagkakataon para makatakas. Kaagad siyang napalingon nang marinig niya isang singhot sa may bukana ng kusina at ang yaya Lerma niya. Ang nakita niya, na dulo ng bestida noon ang nakalabas sa may hamba. Yaya, alam ko nakikinig ka. He pursed. Lumabas ang matanda kaya sumandal siya sa upuan at kinuha na ang cellphone sa ibabaw ng mesa, saka ibinalik sa bulusan niya. Inaano daw ang bahay? Ganun ba kahirap ang buhay ng batang yun? Umiiyak na tanong na Lerma at sumulya pa sa hagdan. I don't know. I guess so. Kibit balikat niya pero parang ambigat din ang dibdib niya. Bakit tumakbo pa paalis? Nakakain man lang ba? The call ended. Masama yata ang loob. Bumuntong hininga siya bago uminom ng red wine. Susundan ko lang at dadalhan ng pagkain. Mabilis na kumilos si Lerma pero kaagad niyang hinawakan ang kamay ng matanda. Ako na. Ikaw na? Maang pa iyon na inarkuhan siya ng mga kilay kaya pinanaliman niya ng mga mata si Lerma. I bet you're not going deaf, Yaya. Ilalagay ko kako sa tray ang pagkain at ikaw na magdala. It's not that. I'm just going to talk to her. Pinunasan ni Gavin ang bibig bago siya tuluyang tumayo. Tinignan niya ulit ang cellphone sa bulsa at may isang text message na doon. Pasensya na anak, naubos na ang load. Sa susunod naman ha. Ini-advance ko na kasi sa doktor para sa pagpapagamot kong ibinigay mo. Salamat anak. Mahal na mahal ka ni nanay. Mag-iingat ka at hihintayin ka namin ni Bunso. Sana umuwi ka na. Miss na kita. Hindi ako sanay na wala ka sa tabi ko. Alam mo naman na baby pa rin kita kahit na may bunso na. Parang lalong bumigat ang dibdib niya nang mabasa iyon. He can't understand the magic but though it was just a simple text message, he could still feel the heart. Punong-puno ng pagmamahal ang mga palitan ng salita na mag-ina. Bagay na wala siya kaya parang naiinggit pa siya kasi bata pa siya inawala na siya ng ina. Greg. Sinadya niya sa Greg na naninigarilyo sa portiko bago siya umakyat. Boss. Agara na ibinaba nito ang mga paa na nakapatong sa mesa na puno ng alak. Inom, bossing. Alok sa kanya ni Keron pero itinaas lang niya ang kamay.
Ayaw niyang malasing. Baka hindi siya magkaroon ng kontrol ay birahin niya si Emily kahit na kagagaling lang. I want you to check Emily's family near the railway. Hindi ko alam kung saan railway. Basta hanapin mo. Taka din siya sa sarili niya pero hindi niya yata makakaya na basta lalang tumunganga, lalo na't naiisip niya na may baby na bitbit ang mga tiyahin at ina ng dalaga. A week-old baby to correct it. Mahilig siya sa bata. Yun ang hindi alam ng iba. Anong gagawin ko, boss? Greg asked. He paused for a while and thinks. Ibahay mo? Naibuga ni Greg ang iniinom na alak sa kaharap na si Doming kaya napahilamos naman sa mukha ang isa. Langya naman tol, nagpasabog ka ng laway. He just grins. Boss naman kasi. Ibahay alin, yung matandang kulubot na inaalok ako ng aliw. Saka alam mo kung saan Riles napunta? Di ba nga sabi mo ano? Alam mo na yun. Luminga ito sa paligid na alam niyang umiiwas sa pwedeng makarinig na pinababantayan niya ang pamilya ni Emily. Salamat naman at ginagawa pa rin naman pala ni Greg ang trabaho kahit na hindi niya ipinaalala. I got it. Bring them in a safer place. Bahala ka na. If you will need money, just tell me. May kapalit naman lahat yan. Sige boss. Tango nito. Areglado. Dark! Boses iyon ni Erica sa may pintuan kaya tinanguan niya ang mga tauhan at saka siya namulsa. He turned around and looked at the woman. Nakataas ang cellphone ng babae kasama pati kilay. Attorney Milano couldn't contact you. And so he gave me a call. What about it? Walang interes na tanong niya. He's coming home and will present the last will. That's great. We're expecting that, aren't we? Kibit balikat niya at saka na nilagpasan ng babae sa may pintuan pero sumunod ito at hinawakan siya sa braso. Napatigil siya sa paghakbang at tumingin kay Erica. Kapag sa'yo ibinigay ng daddy mo ang mansyon na ito, palalayasin mo ba ako? Pati isang kamay nito ay yumakap na sa braso niya at hinimas pa iyon. Why? You like this? He raked the entire place brushing off the different gesture which Erica made. I can transfer the ownership. I won't mind. Tinangkanan niyang humakbang papaalis pero hinila siya ng madrasa kaya natilihan siya ng lingunin nito. That's not that. I need you here. Kung nasaan ka, gusto ko. Nandun din ako, Dark. She declared, her eyes glistening differently.